Maiiyak po kayo sa ginawa ni PBBM. Hindi mo sukat akalain na ang ganitong bagay po ay kaya niyang gawin. Napatunayan na naman natin ngayon na may isang salita si Presidente BBM. Tama nga po yung kanta ni Andrew E. na sinabi niya na may isang salita. Ano po? Kanta niya yun tungkol po sa ating minamahal na Pangulo. At yung ginawa niya na yan mga kaistorya ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal niya sa maliliit at mahihirap na mga mamamayang Pilipino. Binanggit niya yan noon sa SUNA mga kaistorya, pero hindi mo sukat akalain na gagawin niya agad-agad. At isa pa pong balita mga kaistorya ay nakaldag ang opisina po ni Senator Robin Padilla dahil sa ginawa po ni Senator Migs Zubiri. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pakishare po at pakilike. Mga kaistorya, ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Ayusin ko lang muna po bago ko ipakita sa inyo mga kaistorya para naman syempre presentable. Eto na. Ayan na. Palakin ko. Hospital bill ng isang mahirap na manggagawang Pilipino na nagkakalaga ng halos kalahating milyong piso ay binayaran ng presidente sa pamamagitan po ng programa niya na Zero Hospital Bill. Kita ninyo yung mga bumabatikos dyan? Eto na, si PBBM po mismo ang nagpakita ng resibo na binayaran na niya ang hospital bill ng pasyente na ito. Base po yan mga kaistorya dito sa report ng Facebook page na BBM Youth Movement. Ay teka lang Juan Historiador, yung page na yan, ngayon ko lang namin yan nakita ba? Meron ho tayo mga kaistoryang lehitimong reference galing po mismo sa Department of Health. Mga kaistorya. So kung ayaw ninyo yan, ay dito na tayo sa Department of Health. Pasyenteng benepisyaryo ng zero balance billing sa Visayas kinamusta ni Pangulong Marcos. Kita ninyo pagkaganda maraming salamat. Isipin ninyo kung ikaw ay mahirap na mamamayang Pilipino, kakayanin mo bang bayaran yan? Ikinwento ni Rica Ligo na mag-iisang buwan nang naka-admit at nagpapagaling sa DOH Eastern Visayas Medical Center ang kanyang tatay na si Ginoong Rico Ligo dahil nabutas ang baga, diaphragm at kolon nito matapos na masaksak. Ay, saklap naman ang nangyari kay tatay. Kinailangang operahan at tubuhan si Tatay Rico dahil sa kanyang komplikadong sitwasyon. Umabot sa 447,923.93 pesos, talagang may sentabo pa, kumpleto ang detalye. Ang kanyang total bill sa DOH EVMC. Narito ang computation. 32,760 pesos para sa hospital fee, binayaran ng PhilHealth kasama sa first case rate. 40,950 professional fee, binayaran ng PhilHealth kasama sa first case rate. 1,652.49 pesos credit note, refund ng gamot na hindi na kailangang ibigay sa pasyente. 372,561.44 kwarto, gamot, laboratory, operating room, radiology, supplies, medical procedures katulad ng endoscopy, binayaran ng DOH. Kita ninyo. Kaya kung kayo po ay may karamdaman dyan o may emergency, wag na po kayong mag-aalinlangan pa na dalhin ang pasyente ninyo sa mga pampublikong ospital, DOH hospitals. Mga kaistro, wag lang siyempre sa mga private. Siyempre hindi na yan covered ng programa ng presidente natin. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Ted Herbosa ang nagkumpirma na walang babayaran ang pamilyang Ligo dahil sa programang Bayad na Bill Mo o Zero Balance Billing. Yan po yung programa na ini-announce ni PBBM mismo sa kanyang SONA. Wala na, alam nyo ang magandang balita pa ngayon, ito idagdag ko lang po. Alam nyo bang pati po sa mga outpatient ay meron pong kasamang programa para po sa libreng check-up, libreng laboratories at libreng gamot. Dinagdagan ng gobyerno natin ngayon yung benepisyo mga kaistorya.
Kung hindi ako nagkakamali, ay umaabot sa 20,000 pesos na libreng gamot. Opo, para sa mga outpatient, napakaganda naman. Ano ho, salamat sa presidente natin. Abi, ngayon lang nangyari ang ganyan. Ano po? Ayon kay Rika, minimum wage earner si Tatay Rico. Minimum wage earner, hindi mo kayang bayaran yung halos kalahating milyong piso na hospital bill. Ano, pero binayaran ng gobyerno natin through PhilHealth at DOH. Dahil na rin po mga istorya sa programa ni PBBM na isang maintenance worker. Malaking tulong aniya ang programa ng Pangulo na pinangangasiwa ng DOH para masiguro ang pagpapagaling ng kanyang tatay. As of July 31, 2025, nasa 12,357 na beneficiaryo na ang naserbisyohan ng bayad na bill mo o zero balance billing sa DOH EVMC. Isang ospital lang po yan sa Visayas, pero ganyan na po karami. 12,357 na po ang nakinabang na mga pasyente, mga kaistorya. May pagkaganda naman. Ayan po yung anak, mga kaistorya. Tapos yung pasyente kasi, tingnan nga natin, click nga natin dito. Salamat naman kung ganun sa atin pong mahal na presidente. Ano po, kung ikaw ang benepisyo, makakahinga ka ng maluwag. Kung ikaw yung pasyente, kita ninyo, ayan si tatay, yung mga bumabati ko yung sabi, salamat Ika Bungo sa Malasakit Center. Hindi po ito Malasakit Center. Talaga naman itong mga DDS. Credit grabber, Saka yung Malasakit Center, hello, hindi yung pera ni Bungo. Para po sa inyong kaalaman, yung Malasakit Center po ay PhilHealth din po yan mismo. Mga kaistorya, hindi yan opisina na ginawa ni Bungo na inilagay sa mga ospital. Kumbaga mga kaistorya, inilapit lamang po sa mga tao ang PhilHealth. Naglagay kumbaga ng satellite office sa mga ospital. Mga kaistorya na pampubliko. Subukan ako kasi personal siyempre naranasan ng pamilya namin, mga kaistorya. Makikita mo sa Malasakit Center ang nakalagay, PhilHealth. Ewan ko itong mga DDSO. At ito po mga kaistorya, itong programa na ito ni PBBM na Zero Balance Billing, ay DOH at PhilHealth po ito. Although ang PhilHealth kasi mga kaistorya ay under ng DOH, pero ito mismo kasi mga kaistorya ay meron po mismong pondo galing sa PhilHealth o sa DOH. Bukod pa yung sa PhilHealth na benefits. Mga kaistorya. Salamat sa presidente natin. Pagkaganda-ganda talaga ng ginagawang trabaho ng atin pong presidente. Ito pa nga ang isang resulta sa ganda ng trabaho ni PBBM. Ang sabi, Philippines rank second fastest growing economy in Southeast Asia. Sa buong Southeast Asia raw, mga kaistorya, ay tayo pangalawa sa pinakamabilis na sumulong uunlad ang ekonomiya. Akala nyo kung saan lang po ito mga kaistorya reference natin na ito. Salamat. Yan ay resulta po pagpapatunay na ng galing at sipag ng presidente natin. Anyway, mag-sideway lang po ako mga kaistorya dahil magandang balita ito. Si Vinny daw po mga kaistorya, ang presidential son na si William Vincent Vinny Marcos ay chairman ngayon ng bagong tatag na Bagong Pilipinas Youth. Isang organization po yan mga kaistorya ng mga kabataan. Isang positibong layunin na ang mga kabataan ay gawing responsable, nangangarap, masipag, positibo. Salamat naman, ganda naman talaga ng mga programa ng administrasyon ngayon. Ito naman, punta po tayo mga kaistorya dito sa usapin po ng nagtiyongki umano sa Senado. Pero wala naman ikang ebidensya kaya hindi napatunayan. Si Nadia Montenegro po ay nag-resign na. Opo mga kaistorya. At ang nakalagay sa kanyang resignation, ang dahilan ng kanyang pag-resign umano ay yung kanyang mataas na respeto sa Senado. Hindi dahil siya ay guilty doon sa nabalita. Kaya lang, bakit nag-resign? Mga kaistorya. Alam nyo kung bakit? Para sa akin, ito lang naman ay opinion ko, palagay ko. Kasi po, mga kaistorya, si Senator Mig Zubiri ay nanawagan na magpa-drug test lahat ng mga empleyado ng Senado at lahat ng mga
Senador, naku, ano kaya ang gagawin nito ni Senator Robin Padilla? At para patunayan na seryoso po si Senator Mig Zubiri, siya mismo po ay nagpa-drug test na. Hawak niya ngayon ang drug test result niya. Binalita po yan ng mainstream. Bukod pa si Senator Tito Soto, sumulat mismo kay Senate President Cheese Escudero na yung drug testing nga, random drug testing. At mga kaistorya, ay ang update sa balita na yan, pinayagan, kung hindi ako nagkakamali, ni Cheese. Nako. Bukod pa po dyan, mga kaistorya, bago pa nag-resign itong si Nadia Montenegro, ay pinayuhan umano siya ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na magpa-drug test matapos mapagbintang ang chongki sa Senado. Kaya lang, sa halip nga pong magpa-drug test, nag-resign. Dapat hinarap niya para hindi na siya pinagdudahan pa ng taong ba. Anyway, sa pagre-resign niya, mga kaistorya, tapos ang usapin, tapos ang problema. Gano'n naman siyempre mga kaistorya. Kaya lang, dyan sa drug test na yan, na pinasinayaan pa mismo ni Senator Mig Zubiri, ano kaya ang gagawin ni Senator Robin Padilla? Nga sabi ko, kaldag dyan si Senator Robin Padilla sa ginawang yan ni Senator Mig Zubiri. Yan po mga kaistorya ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, opinion, kritisismo na maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay in-invite ko po kayo na mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa lagi po ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, paglalike at pag-share sa akin pong mga contents. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas. Sa susunod po ulit na content natin.